Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Sabi nung isa nating tambalalisa sa Periscope, bakit daw nasira yung damit ko? Nagkulang po kasi ng tela talaga kagabi yun. Oo. Umurong po kasi. Kortina po talaga yan. Correct. At tapos hindi kinaya yung sa may balikat. Kaya ganon. Hayaan nyo na. Ano ba tawag sa ganyan? Ito? Oo, sa ganyan damit. Butas na Kulang-kulang damit. Kulang sa telang damit, ganon. Butas na damit. Ito yung tawag sa mga damit na gusto mo magpakita ng skin pero not so much. Hindi kaya po Ang talaga haba. butas. Ang haba ng title ng damit. Ito yung damit. Not so much. Gusto mo magpakita ng skin but not so much kind of damit. Yun. Hindi kaya po talaga butas yan mga kaibigan kasi mamaya pong gabi lalabas po yung pakpak ni Nicole dyan. Yan. Para easy access yung pakpak. Kasi tuwing nagsusuot po ako ng masikip na dress, nahirapan yung pakpak na lumabas because you know I'm an angel like Nathaniel. Tigil na natin to. Sabihin ko sana manananggal ka sa gabi. Manananggal? Pakpak? Angel naman, manananggal mo talaga ako ng associate, hindi wala sa anghel. Langya ka Depende talaga. kasi sa season. But sa bagay, no? October ngayon. Kakalurkey. Okay. Maiksi lang ang kwento ng Burnay. The end. Ganda, no? Ganda eh. Nanginginig ang buong katawan ko habang nagtatago ako sa loob ng banyo. Maya-maya ay may gumalabog or lumagabog. Pareho. Lumagabong at kumalabog. Nakalagay dito gumalabog eh. G. Tama, gumalabog. Tama. Mm. Di magsama kayo ng Burnay. Magaling sa Tagalog. Di sige. Nanginginig ang buong katawan ko habang nagtatago ako sa loob ng banyo. Nawala. Wait. Wait, nasa nala naghang. I'm so stressed. You're all listening and I can't open it. Na-delete mo daw. Nanginginig ang buong katawan ko habang nagtatago ako sa loob ng banyo. Maya-maya ay may gumalabog sa pinto na sinundan ng malakas na boses. Emma! Emma! Buksan mo ang pinto! Papasukin mo ako! Sigaw ng lalaki sa labas ng banyo. Hindi ako umimik. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa bitbit kong patalim. Emma! Hindi na ako natutuwa! Buksan mo ang pinto! Hindi ko na mapigil ang sobrang panginginig ng mga kamay ko. Saka na lamang ako nakalma nang mapatitig ako sa kutsilyong hawak ko na punong-puno ng dugo. Hello? Sa sahig ay naroong nakabulagta ang walang malay at dugo ang katawan ni Emma. Ay! Emma! Ano bang nangyayari sa'yo? Papasukin mo ako! Buksan mo itong pinto! Binuksan ko ang pinto. Nagulantang ang lalaki nang magpakita ako sa kanyang harapan. Sino ka? Anong ginawa mo kay Emma? Tanong ng lalaki sa akin. Dahan-dahan kong hinubad ang suot kong bonnet para ibunyag ang aking pagkatao. Ako ito, Eric. Si Elsa. Ako lang naman ang asawa mo na matagal mo nang niloloko. Ngayon, hindi mo na kailangang magtago ng baho mo. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na magiging masaya ka na. Magsasama na kayo ngayon ng kirida mo hanggang sa libingan niyo. Bago pa man makatakbo si Eric, ay inabot na siya ng matalas na patalim ng naghihiganting si Elsa. Yan! Kabit pa more! Kabit pa more! Querida pa more! Sabit pa more! Ayan tuloy!
Baka saksakin pa kayo more ni Elsa pa more. Yan ang sinasabi natin, di ba? Yan, Ikapapahamak mo lang yan, kabisyo. Correct, ikapapangamak mo, promise. Hindi po sa katotohanan, hindi po lahat ng mga kerida ay maswerte katulad ng mga nandun sa Etiquette for Mistresses na pelikula na high-end. Na pwedeng na ang tingin nila sa bag na Longchamp ay Jologs. At ang tingin nila sa bank na Louis Vuitton ay Jologs din. Kailangan Hermes. Hindi po lahat ganon. Sa katotohanan po, ang mga kerida, nakaw! Posible po talagang magantihan kayo ng bonggang-bongga. Tandaan natin mga kaibigan, ito, maaaring may dahilan kayo, no? Pero may karma po ito. Meron. May kaakibat na balik sa atin ang mga bagay na ginagawa natin. Isipin mo, di ba? Merong maayos na pamilya yan eh. Di ba? Maayos ang pamilya niyan, matiwasay silang namumuhay, harmonious ang kanilang relationship, tas bigla kang i-entra. Tama. Di ba? Para ano? Di ba? Para saan? Para saan? Bakit? Diba? Although we know that you love him, but tandaan, lagi mong tatandaan, pangalawa ka lang sa taong lagi mong inuuna. Tama. You are only second best. Malungkot, di Isipin ba? mo yun, pinaprioritize mo siya, tapos ikaw second priority ka lang. Buti sana kung ganyan yung mangyayari. Paano kung humantong sa kagaya ng kwento natin ngayong araw na ito? Na may saksakang ganap. Diba? May mga pagpatayang nagaganap po. Patay Nakakapahamak. Kaya kung magmahal ng walang sabit. Correct. Kasi mas maayos yun eh. Mas maganda at walang Correct. halong eklavu, di ba? Huwag piliing maging kabit. Correct. Lalong-lalo na kung dalaga ka. Tama. Sayang ka eh. Di ba? Kung sinasabi mo, masaya naman kasi ako kapag kasama ko siya eh. Totoo. Bakit lagi kayo nagtatago? Tama, di ba? Totoo. Yan ba ang masaya? Bakit lagi kayo nininervyos? Yan ba ang tunay na masaya? Bakit lagi kayo nakikita kung kailan lang siya available? Kung sinasabi mong masaya ka ngayong kabit ka, paano pa kaya ang kaligayahan o kasayahang mararamdaman mo kung wala kang kaagaw? If you're the only one. Tama. Diba? Mas masarap magmahal ng walang sabit. Thank you, may wagang Burnay, sa pananakot sa mga kabit pa more. Patay tayo dyan, nakakaloka. Ay nako, Importantations. Ngayong araw na ito to smile, Tama. to enjoy your day, and to be happy. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok, and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating mahiwagang Burnay! OJT po namin yan. Ayan, yung maharap sa camera. Ayan. Yan. Sa periscope ni Chuper. OJT na. Ako si Carmina. Lumaki ako sa conservative family. Bawal magsuot ng revealing, bawal tumawa ng malakas, bawal mag-gay linggo, bawal mag-makeup. Hala, bawal ako sa pamilyang to, partner. Bawal tumawa ng mga na malakas. Oo, bawal magsuot ng revealing, bawal tumawa ng malakas, bawal mag-gay linggo. Partner, bawal ako sa pamilyang to, promise. Sabi niya, lumaki ako sa conservative family, bawal magsuot ng revealing, bawal tumawa ng malakas, bawal mag-gay linggo, bawal mag-makeup, kahit nga magbiro ng wala sa lugar, bawal eh. Maraming bawal. At lalong-lalo nang bawal ang mag-boyfriend. Papayagan lang daw nila akong makipagrelasyon kapag 25 years old na ako para mature na raw ako mag-isip at hindi maloloko ng lalaki. Uy, hindi totoo ha. Ako 29, naloko pa. Wala pinipiling edad ang katanghan sa pag-ibig. Correct! Ito mga to eh. Basta sabi niya, papayagan lang daw nila ako makipagrelasyon kapag 25 years old na ako para mature na raw ako mag-isip at hindi maluloko ng lalaki. But I broke their rules. I secretly had a boyfriend. Si Stephen. At blockmate ko siya sa FEU. Okay. Niligawan niya ako for almost 2 years. Noon kasi ay ayaw ko pa talagang mag-boyfriend. Pero nung tumuntong ako sa 4th year, medyo naiinggit ako sa mga friends ko na may partners. I also fell in love with him kasi ang tiyaga niya manligaw.
O nga naman, 2 years, partner. Mhm. Ilang beses ko na siyang binasted. Ilang beses friendzone. Ilang beses tinaboy. Pero hindi siya sumuko. Hindi rin siya tumigil sa pag-effort. To make the long story short, naging kami ni Stephen. Yes! And 1 year na kaming nagsimula, and 1 year na kami nang magsimula siyang humingi ng halik. 1 year? Oh, God. Nainip ka? Bakit? Medyo. Ikaw ba 1 year pa bago maghalikan? Di ba parang ang tagal? Okay, so naghalikan sila. And 1 year, hindi, wait lang. Ah, wala. Excited. And 1 year na kami nang nagsimula siyang humingi ng halik. Okay. Pero palaging no ang sagot ko. Conservative family nga. Ah. Baka kasi sa iba na mapunta kapag pinagbigyan ko ang gusto niya. Alam mo, may mali siya ka kasi. Okay. Sige. Umabot kami ng... Natatawa kasi, inip na inip kasi sa to. Sa bagay, ako naman kahit diba? 1 year. Parang hiniyang na hiniyang ka, no? Sayang na sayang naman yung isang taon. Okay, Ayun. pero hindi ako believe ako doon sa lalaki. Kung 1 year, Correct. tapos kung kasi every time na magkikita kayo, Diba, malamang parang- nangungulit ka eh. Hindi lang yun. Parang Sige every na, time... isang one kiss lang. Hindi siya di ba, pag nakikita kayo, diba? Tapos ang ganda ng labi ng girlfriend Oo, mo. diba? Tapos lagi pang dumitila. Binabasa yung labi. Lagi pang dinabasa yung labi. Lagi pa siya kumakain ng ice cream. Diba parang ikaw naman, excite ka. Kaya, in fairness, nakakabilib yung lalaki. Oo, dito. kasi natiis niya yun. Oo, kasi babae, given na yan conservative So talagang ano yan. Yun. Mas Struggle yun, ha? Oo, nakakabilib yung lalaki. Ayun, palaging no ang sagot ko. Baka kasi sa iba na mapunta kapag pinagbigyan ko ang gusto niya. Umabot kami ng 3 years. Oh my God, 3 years? Umabot kami ng 3 years na walang kiss sa lips. Wala. Wala pa pala yung isang taon eh, no? Oo, wala pala yung 3 isang taon na years. pinag-usapan natin eh. One time, ay naglambing sa akin si Stephen at hiniling ang isang bagay na pinaka-iiwasan ko. Naku, patay tayo dyan. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Carmina, total graduate na tayo at pareho na tayong may trabaho ngayon. Baka pwede na nating gawin yung normal na ginagawa ng mga taong nagmamahalan. Baka pwede mo naman akong pagbigyan. Hindi na naman tayo mga bata eh. At hindi naman kita lolokohin. Bukas, mag-isa lang ako sa bahay. Nako. Ay, tayo dyan. Susundin kita sa office nyo, sabi ni Stephen. Alam yung bitaw mo may mali siya eh. Kasi Kaya mo naman sabi, partner, bukas mag-isa ako sa bahay. partner, pag ako tinext ng bukas mag-isa ako sa bahay. Ganun yung partner, ano. the night before, naka-coffee scrub na ako. Nang aano ka eh. Iba yung dating ni pag sinabing Ba't ang mag-isa dami ako nating sa bahay. comment dito? Pag inspirational yung burnay, walang tahimik ka Oo nga. lang. Ganun talaga, doon tayo sa hindi mapapahamak. Bukas, mag-isa lang ako sa bahay. Susunduin kita sa office nyo, sabi ni Stephen. Okay. No! Hindi pwede. Kailangan natin maghintay hanggang sa makasal tayo. Paano kung mabuntis mo ko? Tsak papatayan ako nila mommy at daddy. Kung talagang mahal mo ko, irerespeto mo ang gusto ko at ang gusto ng parents ko. Tama. Kasal muna bago kama. Matuto ka maghintay. Maligo ka na lang para mawala yung init ng katawan mo. Sagot ko sa boyfriend ko. Simula noon ay hindi na ako muling kinulit ni Stephen tungkol dito. Pero araw-araw, ligo si Stephen. Nagbabaka sakali. Nagawa niya maghintay, kaya hindi na namin ito pinagtalunan. Pero bago dumating ang 5th anniversary namin, 5 years na partner. Wala pa rin kiss. Nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking kaibigan. Kay Aileen. Carmina, pwede ba tayo magkita? May kailangan kasi kong sabihin sa'yo eh. Hindi na kaya ng konsensya ko kaya magtatapat na ako.
May relasyon kami ng boyfriend mo. Mag-iisang taon na. Nako! Sorry, Bes, dahil nagtaksil ako sa'yo. Sabi ni Eileen sa telepono. Bes, joke ba to? Totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ko kay Eileen. Alam kong mahirap paniwalaan. Pumunta ka na lang ngayon dito sa kondo ko para malaman mong totoo. I'm so sorry, Bes. Sabi ni Eileen sabay baba ng telepono. Dali-dali akong pumunta sa kondo ni Eileen. And when I was writing my name on the guest list, I saw my boyfriend's name on it. Dito na ako nagsimulang manghina. Kinabahan na ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Biglang nanlambot yung tuhod ko. Natatakot ako sa susunod na makakita ko. Habang nasa elevator ako, ay nagdadasal na ako na sana hindi totoo ang lahat ng ito. Sana masamang biro lang. Nanginginig ako sa galit hanggang sa makarating ako sa unit ni Eileen. Kumatok ako sa pinto, pero walang nagbukas sa akin. Inikot ko ang doorknob dahil naiwan niyang bukas ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, ay nashock ako sa bumungad sa akin. Bukas na po namin itutuloy. Overtime na po, overtime na. po, nag-text po si sir. Overtime na daw. Bukas na daw po ay magpatuloy. Okay, so tutok bukas. Okay. Charot! Bitin eh. Tuloy mo. Kumatok ako sa pinto, pero walang nagbukas sa akin. Inikot ko ang doorknob dahil naiwan niyang bukas ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, ay nashock ako sa bumungad sa akin. Nakita ko na nakaupo sa sofa si Eileen at ang boyfriend ko na si Stephen. Dito na unti-unting pumatak ang luha ko sa sobrang galit. Pero bago pa ako makapagsalita, ay bigla na lamang inilabas ni Stephen ang isang bouquet ng bulaklak at isang maliit na kahon na may singsing. Lumuhod siya sa akin at sinabing, "Happy 5th anniversary, baby. Will you marry me?" Yes! Hindi ako makapagsalita. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Unti-unti lang luminaw ang lahat nang lumabas mula sa kusina ang parents ko, mga kapatid ko, at ilang pang mga kaibigan. Yes! Sarap naman. Anak, nagpaalam na sa amin si Stephen. Siya ang nagplano ng lahat ng to. Napatunayan namin na seryoso talaga siya sa'yo. Kaya, botong-boto kami sa kanya. Paliwanag sa akin ni Daddy. Bes, sorry Inutusan lang ako ni Stephen na i-set up ka eh. Pumayag na rin ako dahil alam kong maganda naman ang intensyon niya, sabi ni Eileen. Yes. Hindi mo naman ako nang makapagbagdamdaming nakakilig na awitin dyan. Forevermore, partner, forevermore. Tirahin mo! Bes, sorry Inutusan lang ako ni Stephen na i-set up ka. Pumayag na rin ako dahil alam ko namang magandang intensyon niya sabi ni Eileen. Grabe Naloka ako sa drama niyo. Muntik na ako atakihin sa puso. Umarte ka ng gano'n agad? Sabi ko sa kanila, ikaw partner, atakihin ka talaga. Ako nga baka mamaya papunta pala sa kondo, may hawak na akong sibat Wala akong pakialam kahit makita ng guard ng kondo na malaking sibat. Grabe naloka ako sa drama niyo. Muntik na ako atakihin sa puso. Sabi ko sa kanila. O ano, baby?
Nangangawit na yung tuhod ko sa pagluhod eh. Uulitin ko yung tanong. Will you marry me? Yes! Yan eh! So, anong sagot ng babae? Lahat sila ay sumisigaw ng yes, yes, yes! At aaminin ko, ito na rin ang sinisigaw ng puso ko. Kaya inabot ko kay Stephen ang aking kamay at sinabing, yes baby, I will marry you. Yes! Woohoo! Sarap That naman. day was the most terrifying, yet the most special day of my life. Sabi ng boyfriend ko, mas lalo niya daw akong minahal dahil sa pagiging simple at conservative ko. At gusto din siya ng parents ko dahil nakuha niya ang tiwala nila. Eventually ay nagpakasal na din kami. And now, we already have a 1-year-old daughter. Kahit napakamoderno na ng panahon ngayon, naniniwala pa rin ako na ang pinakabagandang bagay na may ireregalo mo sa iyong mapapangasawa ay ang iyong virginity at purong pagmamahal. Ito ay simbolo ng pagrespeto mo hindi lang sa sarili mo, kundi sa taong minamahal mo. Ang daming hindi na virgin na nagalit. Diba? Maraming mga Maraming nagalit. yung mga Maraming nakikipaglandian sa bar. Ang nagaklas. Maraming naiinis. Dito sa linya na ang pinakamagandang bagay na may regalo mo sa iyong mapapangasawa ay iyong virginity at purong pagmamahal. Pero maganda. Sarap naman ng kwento. Ano, Oo bilib nga. ako. True to life to, mga kaibigan. Ha? Talaga? Hindi kasi eh. Paano mo nalaman? Hindi Ay, di ba? Dito to. May ganun lalaki? Hindi, charata. Hindi, pero nakakatuwa, di ba? Na- Ang pinaka-astig dito si Stephen. Correct. Nung isang taon pa nga lang, partner, parang... Oo, parang wow, walang kiss 1 year. Di ba, Parang, natiis mo yun nang wala? Tapos nagulat tayo, 3 years, years? wala pa rin. tapos 5th anniversary, wali. Nakaka-believe. As in, nakakatuwa. As in. Yung Saka, pati si Marika. Ano pangalan niya? Carmina. Carmina. Sino si Marika? Diba? Nakakatuwa si Carmina kasi napanindigan niya. Kasi yung mga iba, napapanindigan lang nila after college. Pagkatapos nun, hindi na nila napaninindigan. Correct, kasi hindi, minsan may mga pagkakataon na nag-iisip na kasi natatakot kang mawala sa iyo yung taong mahal mo o Oo. yung boyfriend mo. Correct. Sa isip mo, sige na nga, ibigay ko Or, na. dahil kung ito yung uso Mm-mm. at pinag-uusapan ng tropa mo, parang mapapa-oo ka na lang din kasi gusto mo makiuso, di ba? Kaya kahanga-hanga silang dalawa, Stephen and Carmina. Sobrang kahanga-hanga. May mga tao pa palang ganyan, di ba? Totoo. Kasi si Chupa hindi ganyan. 1 year, walang kiss sa lips? Ano? Kaya hindi ako binibiyayaan ng maayos eh. Uy, bakit naman, partner? Hindi daw ako marunong maghintay. Ito si Carmina is diamond in the rough yan. Bibihira. One of a kind. Totoo yan. Rose among the thorns yan. Saludo kami sa ganyang klase ng tao. Diyan mo talaga masusukat ang pasensya at yung Correct. kung gaano katunay Tama. yung pagmamahal at pagpapahalaga niya sa iyo. Gaano kapuro, kapure. Tama. Kapure. Nakakatuwa. Pero then again, di naman natin sinasabi na kapag may mga nagawa na po kayo, ibig sabihin mga masasama po kayong mga mamamayan ng Pilipinas. Masama po kayong mamamayan kung tumatawid kayo sa mga lugar na hindi dapat tawiran. Masama kayong mamamayan. Kanya-kanyang kanya-kanyang preference, kanya-kanyang decisions to make, 'di ba? Ang sinasabi lang natin, kung pwede naman, ba't hindi? Totoo yan. Ito, Diba? Kung posible naman, bakit hindi? sobrang kahanga-hanga sila pareho. Yung isa talagang At yung pamilya pinaghintay. kahanga-hanga. O isa pa yun, di ba? Talagang Correct. na-save yung virginity ng kanilang anak. Pero feeling ko it's really more on the daughter eh. Kasi minsan, kahit na yung tinuturo mong values talagang ganun, Mm. in the end, magde-decide pa rin yung Kung tao. nasira, di ba? diba? Kung nasira yung paniniwala ng bata. Oo, di ba? Nagaling in external factors, environment, di ba? Pero siya nanatili eh. Tsaka si lalaki dito, partner, yun din sobra Correct. silang Sobra. dalawa. Stig talaga si Stephen. Hanga-hanga sila pareho. Yung maghintay ka. Na-excite ako sa wedding night. Maganda, Sana wag niyo masyadong pagurin yung sarili niyo sa mga bisita.
So yung pagkakain, uwian na agad, gano'n. Pagbigay na ng regalo, pagkatapos uwian na, gano'n. Correct. Gusto nyo wag na mag-catering eh. De, Nakakatuwa saludo kami sa inyo. naman. Dito papasok mga kaibigan yung haba ng pasensya, yung pagpapahalaga sa karelasyon mo at Tama. yung pagrespeto doon sa taong minamahal mo. Correct. Diba? Diba? Igalang, irespeto, pahalagahan ang mga minamahal. True. At kapag hindi pumayag, galang mo. Oo, Ayaw niya eh. desisyon niya yun eh. Correct. Huwag mo siyang Totoo. pilitin. Huwag mo siyang takutin na sige ka, iwan mo, iwan kita. Or huwag mo sabihin sa kanya, sige nga, pag mahal mo talaga ako. Kasi pag mahal mo talaga, you are willing to wait. Correct, walang pagbabanta, 'di ba? Sige, pag hindi ka pumayag, so gusto ko iiwanan kita. Correct. 'Di ba? Walang pagsusumbat, walang pagbabantang ganun. Tama. Ay, nako. Kwento na may wagang burnay. Ganda ha? Ganda nga pang start ng week. Ang mga kwento po na may wagang burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin ang kiligin at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Ang mga kwento na may wagang burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! At tandaan, you are the driver of your own destiny. Happiness is a Choice! choice! Kaya today, choose to be happy. Tama, hanggang alas 12 tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Periscopers, good morning! Salamat! Enjoy watching. Salamat sa inyo. Thank you mga kabisyo. Maraming salamat for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 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 Eto na! Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang grupo ng mga matatandang kababaihan ang nagkakwentuhan habang kumakain sa plaza. Ganadong-ganado silang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga anak. Alam nyo, sa awa ng Diyos napagtapos ko ng abogado yung anak ko. Sobrang busy niya sa trabaho, kaya matagal ko na siyang hindi nakakita. Pero napakatindi ng pagiging abogado nun. Big time ang mga clients. Sabi ni Lola, Josefa. Talaga, Mare? Big time pala yung anak mo? Alam nyo ba, yung anak ko din, sobrang busy sa negosyo niya. Nag-e-export siya ng mga first-class medicinal herbs. Biyahe siya ng biyahe around the world. Kaya bihira na rin kami magkita. Pero grabe, jet setter. Sabi naman ni Lola Marcela. Pagkatapos magsalita ni Lola Marcela, ay agad na sumali sa usapan si Lola Flora. Siguro, ang lakas kubita ng mga anak nyo, no? Parang yung anak kong doktor na nasa London. Espesyalista siya sa puso. Alam nyo ba na sumasahod siya ng 20,000 pounds sa bawat operasyon? At sa isang araw, ay nakakagawa siya ng 2 operasyon. Mantakin mo, at napakatalaki talaga ng sinasahod niya sa abroad. Pagmamalaki ni Lola Flora. Mga lolang to ha. Nang Big marinig ang sinabi ni Lola Flora, ay hindi naman nagpatalo si Lola Justina. Alam nyo, hindi sa pagmamayabang malaki rin ang kinikita ng anak kong accountant sa ibang bansa. Dolyar ang sahod niya doon. Ang pagkakasabi nga sa akin ay umaabot sa $450,000 ang kinikita niya sa isang taon. Alam nyo matalino kasi talaga yung anak ko na yan. Hindi ko lang alam kung makakauwi siya sa Pasko para magbakasyon, sabi ni Lola Justina. Sa gitna ng mga huntahan, what's huntahan? Kwentuhan. Oh, ay hunta na. Ang Kaya lalim, tayo maghuntahan. Wait lang, palitan ko, gawin kong kwento. Kasi here in Manila, we don't know hunta. Oh. Hunta ka ng Oo, hunta. diba? Yan. Kwento. Mm. Sa gitna ng mga kwentuhan,
ay tahimik lamang na nakikinig si Lola Leonora. Ang totoo ay bilib na bilib siya sa mga ikinikwento ng kanyang mga amiga. Ikaw, Leonora, kumusta na pala yung anak mo? Tanong ni Lola Justina. Nakaabang ang lahat sa isasagot ni Lola Leonora. Wala akong masasabi sa anak kong si Christopher. Napakabait na bata. Katunayan susunduin niya ako ngayon dito. Sabi ni Lola Leonora. Susunduin ka? Bakit? San ba kayo pupunta? Muling tanong ni Lola Justina. Di ko nga alam Sorpresa daw. Ewan ko ba sa batang yun? Gusto niya na lagi akong nakabuntot sa kanya saan man niya maisipang pumasyal. Sagot ni Lola Leonora. Maya-maya ay may bumusinang sasakyan at gumarahe sa may harapan ng plaza. Oh, ayan na pala ang anak ko. Sige, maiwan ko muna kayo Ituloy niyo na lang ang kwentuhan. Masayang sabi ni Lola Leonora. Mama! Namiss kita! Oh, nadala mo ba yung swimsuit mo? Excited na yung mga apo mo na makasama ka sa beach. Halika na at gusto nila na ikaw ang katabi nila sa sasakyan. Sabi ni Christopher sa kanyang ina. Natulala ang mga kasamahan ni Lola Leonora sa kanilang nakita. Hindi nila maiwasan ang mainggit sa mag-ina na masayang magkasama sa kabila ng simpleng estado sa buhay. Ang mga anak ni na Lola Josefa, Lola Flora at Lola Justina ay may magagandang karera at malaking kita. Subalit nakakalungkot na bihira lamang silang makadalaw sa kanilang mga ina. Tunay nga na hindi kayang tapatan ng anumang uri ng kayamanan ang panahon na kaya mong ilaan sa iyong mahal na magulang. Ang daming guilty, no? Daming boom sa pool. Sabi ng mga tao, panis pa rin. hindi siya doktor. Hindi siya abogado. Correct. Hindi siya kumikita ng $450,000. Diba? Anyway, kung magsiswimming kayo. Pero ang daming hugot ng kwento, Oo no? naman. Na parang, in the end, family first. Totoo yan. Quality time with your family, with your loved ones, mga kaibigan. Alam natin, hindi naman natin sinasabi na masama ang maging subsub sa trabaho. Correct. Hindi natin diba? sinasabi yun, ha? Correct. Na talagang lahat naman tayo gustong kumita ng malaki para maibigay ang pangangailangan ng ating family. Pero sa kabila ng ating kabisihang ito, sa paghahangad ng maraming material na bagay sa mundong ito, huwag kakalimutang isaalang-alang yung importansya ng pamilya. Correct. Diba? Yung oras na makakasama natin sila. Katulad na lagi namin binabanggit, hindi naman talaga matatandaan yung dami ng Nivea na Correct, na pinadala mo. Diba? Mas matatandaan niya yung Pasko na nakauwi ka sa Pilipinas. Na magkasama kayo. Diba? Although hindi namin sinasabi na mali yung ginagawa nyo, kayong mga nasa ibang bansa at nagtatrabaho, mali kayo. Hindi namin sinasabi yan kasi that's being unfair. Correct, kasi, correct. diba, kung pwede nga lang magstay sa Pilipinas at magsama-sama tayong lahat. Kaya lang yung mga iba may mga pangarap talaga na maging magaan ang buhay. Ang sinasabi lang namin dito, ang punto lang ng Burnay is iba rin talaga kapag ka naglalaan ka ng oras. Oo naman. Hindi naman kailangan physical kung halimbawang talagang malayo kayo sa isa't isa. Pero yung constantly communicate. Correct. Diba? Alam po namin na merong rason lahat ng ginagawa natin kung bakit tayo nagsusumikap na magtrabaho, bakit minsan wala na tayong time sa family natin. May rason kasi nga gusto natin mag-provide. Correct. At importante yun, gusto natin magkaroon ng maayos-ayos naman na buhay ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang at ilan pa mga kamag-anak. Pero isang bagay na wag natin kalilimutan talaga is yung totoo bang masaya sila sa mga pinapadala natin? Yes, masaya sila. Pero iba yung kasiyahan ay pinapakita mo kapag kasama mo sila. Correct. Yun ang importante doon. Parang yung isang kaibigan, meron siyang boyfriend na sundalo. Kapag birthday niya o kaya anniversary, grabe magpadala yung sundalo ng bulaklak. Bongga. As in bongga talagang, wow, bulaklak. Oo, Patay ka na ba? Parang gano'n kasi masyadong Kulang na lang madami. yung mga bulaklak na may Tama, yung may stand, di ba?
kasi ang dami talaga na parang, Oo. sino namatay? Ba't parang daming bulaklak? Parang ganun Oo. magpadala. Pero, syempre na-appreciate niya yun. Mm. Pero sabi niya nga kahit nga wala tong lahat Tama. Kahit wala tong lahat ng mga bulaklak na to, bigyan niya lang ako ng 30 minutes to an hour na makasama ko siya. Totoo. Para sa akin, mas worth it yun. Correct. May mga bagay, di ba? O sige, magpadala tayo ng lotion. Yan. Buwan-buwan. Nasa damakmak na lotion, ilang kahon ng lotion. Pero yung presensya mo, di ba, yun ang hindi matutumbasan ng ilang boxes ng lotion. Yan. Totoo yan mga kaibigan, no? Napaka-importante ng presensya ng isang tao. Alam, marami akong kakilala na talagang maayos-ayos ang takbo ng buhay. Yung mariwasa talaga ang buhay, partner. Pero hindi sila happy. Pautang naman, partner, sa mga friends mo. Pero hindi sila happy kasi wala yung nanay at tatay nila lagi. O yung mga kotse-kotsehan nila, the remote partner. Samantalang kami dati ditulak. Oo. Tsaka yung tumutunog. Oo, ganun yung baril-baril. Oo. Sila remote controlled partner, tapos sa Laser gun, laser gun, partner. mga laruan nila. Pero Pati yung sword, laser sword. Tayo Oo nga. cardboard, Diba? o kaya stick lang ninakaw sa bakuran ng kapitbahay. Oh. Pero hindi sila masaya. Grabe ka naman, Oo judgmental nga. ka. Oo nga. Malay mo naman happy Oo sila. nga. Pagtitingnan- Ingit ka lang. Huwag ganun, Chuper. Hindi kasi lagi silang, Lagi silang parang lagi- naghahangad ng makipaglaro sa inyo. Kasi wala naman nila yung toys na yon. Totoo. Wala naman silang kalaro dun sa mga toys na Nung yun. lumaki kami, na-realize namin bakit sa amin ka laging bakit lagi nasa bahay ka namin? Bakit sa bahay ka namin laging nakikipaglaro? Samantalang yung bahay niyo ang laki-laki At naman. ang dami-dami mong laruan Ang dami mong doon. laruan. Nung lumaki kami, na-realize namin na, ay oo nga no, hindi ka pala talaga Truly na masaya. yung tunay na ibig sabihin ng kasiyahan Ay, hindi material. makukuha sa baril-barilan lamang. Correct, hindi. Kundi sa mga tao nakakasama mo araw-araw. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Okay. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. And thank you very much for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres na Juber. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Taong 1992, sa Barcelona Olympics, nakapwesto na ang mga kalahok na runner para sa 400-meter race. Isa lang ang hangad ng bawat isa, ang mapanalunan ang gintong medalya. Sa pagtunog ng hudyat, ay isa-isa nang rumatsyada sa pagtakbo ang mga manlalaro. Kabilang sa mga pursigidong manalo ay si Derek. Ibinigay ni Derek ang kanyang buong lakas para mabilis na makalusong sa karera. Tagaktak ang kanyang pawis at makikitang tila galit na galit ang kanyang mga kalamnan. Maganda ang ipinakita ni Derek sa unang bugso ng kanyang pagtakbo. Subalit ilang sandali pa ay sumulpot ang isang problema. Hindi pa nangangalahati si Derek sa karera nang biglang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang kanang hita. Sinubukan ni Derek na ipagpatuloy ang pagtakbo, subalit hindi na niya kinaya pa ang sakit. Sa pagtindi ng kirot ay napahinto si Derek at bahagyang napaupo sa racetrack habang patuloy naman ang ratsada ng ibang manlararo. Nang makita ang kondisyon ni Derek ay agad na lumapit ang medical team para sumaklolo. Subalit nang isakay na nila sana sa stretcher ang manlalaro, ay mariin itong tumanggi sa kanilang tulong at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Paika-ikang tumakbo ng dahan-dahan si Derek. Mababaka sa kanyang mukha ang kirot na kanyang iniinda.
Tila bumigay na ang katawan niya sa pagtakbo, ngunit hindi ang kanyang puso. Eh di yung puso na lang sana pinauna. O ikaw na. Gusto mo eh. Determinado si Derek na tapusin ang karera sa kabila ng pinsala. Sa kalagitnaan ng unti-unting pag-usad ni Derek, ay isang lalaki mula sa mga manonood ang tumakbo papalapit sa kanya. Ang lalaking ito ay ang kanyang ama. Nang makalapit na ang ama ni Derek, ay agad nitong inakay ang anak at sinabi, "Anak, hindi mo na kailangang gawin ito. Tingnan mo, hirap na hirap ka na," sabi ng ama ni Derek. Agad na sumagot si Derek, "Hindi papa, kaya ko pa. Kailangan kong ituloy ang karera," sabi ni Derek. "Ngunit anak, lahat sila'y kumakain na." Tapos na eh. Ikaw na lang ang natira. Kita mo ba, wala na nanonood. Lahat sila nagpapansit na. Ito mapilit to eh. Agad na sumagot si Derek, "Hindi papa, kaya ko pa. Kailangan kong ituloy ang karera," sabi ni Derek. Nang marinig ang sinabi ng anak, ay nangilid ang mga luha sa mata nito at sinabi, "Kung gayon anak, tatapusin mo ang laban ng kasama ako," sabi ng ama ni Derek. Pinatulan ng tatay eh. Oo. Sige, tayo nilang dalawa na magtakbuhan. Parang hindi ka naman moon, Tanga. Ipinagpatuloy ni Derek ang paika-ikang paghakbang habang inaalalayan siya ng kanyang ama. Nang malapit na sa finish line, ay hinayaan na ng ama ni Derek ang kanyang anak na tapusing mag-isa ang karera. Mahigit 60,000 manonood ang tumayo at nagpalakpakan habang nasaksihan ang pagtawid ni Derek sa finish line. Ay, hindi pa pala sila nagpapansin. Akala ko nagpansin. Nanonood Hindi pa pa pala. tapos. Hindi man nakuha ni Derek ang unang pwesto. Sa huli, ay nagawa pa rin niyang tapusin ang kanyang karera sa kabila ng matinding pinsala. Tangan-tangan ang matinding determinasyon at inspirasyon mula sa kanyang ama, ay taas noo pa ring nakamit ni Derek ang matamis na tagumpay. Sa kwentong ito ay matutunan natin ang isang mahalagang leksyon sa buhay. Sa gitna ng anumang pagsubok sa buhay, ay huwag basta-bastang susuko. Hindi bulag ang Diyos sa ating mga paghihirap. Siya ang tatayo sa atin sa, ano ba? Ganda na sana eh. Nabulol pa ako. Siya ang magtatayo sa atin sa tuwing tayo'y madadapa. At siya ang aalalay sa atin sa paglalakbay sa buhay. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Derek Anthony Raymond, isang British athlete na tunay na nagmarka sa kasaysayan ng Olympics dahil sa ipinakitang tapang at galing sa gitna ng hamon. Galing na. Kung nangyari ito ngayong panahon, malamang si Derek trending na. Tama. Nung mga panahon na yun, wala masyado picture lang partner, di ba? The film. Kwento-kwento lang din. Kwento Oo. lang, di ba? Mm. At ang ganda naman dahil naipasa ang kwentong ito, mga kabisyo. Correct. Nakakatawa ganun naman. Life in general, mga kaibigan, lahat tayo may mga problemang pinagdadaanan, lahat tayo may mga pagsubok, lahat tayo may mga struggles. Pero hindi dapat tayo titigil. Di ba? Kasi hindi po tumitigil ang pag-ikot ng mundo. Kapag Tama. ikaw tumigil, talo ka sa labang ito. Correct, di ba? Tsaka sabi nga daw nila, sometimes it's not about winning the race. Tama. Diba? But enjoying it, diba? It's about the journey. It's Correct. about the experience. Pero syempre, plastic yun, no? Gusto pa rin natin manalo. Huwag tayong huwag tayong plastic. Sinasabi yan ng mga taong talo. Diba, it's not about the destiny. Correct, it's about the journey. Diba? Huwag na ganun. Yan yung mga yan yung mga banat natin pag talo tayo sa game. Ang important is naglaro tayo. Importante yung experience. Oo, correct. Yan. Importante Di rin. nag-enjoy tayo. Wala, talo. Joke lang. Di, pero totoo naman. Mm-mm. Diba? Of course, it's all about winning. Alam naman natin yan. Pero at least you tried. Kahit hindi mo Correct. naman, kahit hindi ka nanalo, at least sinubukan mo at least na-enjoy mo. At sa buhay mo,
'di ba, na experience mo. Correct. Yun ang importante mga kaibigan, wag na wag kang susuko sa buhay mo. Kagaya ng linya, alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Correct! Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Tama, kaya siya na mismo yung magtatayo sa'yo, di ba? Tama. Kapag ka ikaw ay nadadapa. Sabi nga ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Wow. Go lang ng go. Magbike lang ng magbike. Tama, di ba? Hanggat pag mapagod ka. Ay, nako, nakakaloka. Oh, di ba? Never give up mga kabisyo, yun ang dapat nating matutunan sa buhay na ito, di ba? Correct. The harder the struggle, the more glorious the triumph. Tama, Sabi nga nila. sabi daw nila. Importantatious, kung meron kang pinagdadaanan, tayo lang. Tama. Bangon. Pag nadapa, tatayo lang. Ganun lang ang buhay, Ano, forever kabisyo. nakadapa? Hindi ka may magtatayo sa'yo. Corrected by, di ba? Tulungan mo rin ang sarili mo and keep the faith. Tama. Yan. Laban ng laban sa buhay. Go lang ng go! Mm. Maraming salamat, Maywagang Burnay. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang kwento na Maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share ng share para marami rin po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tao. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always, your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan! Kwento ng ating Mahiwagang Burnay! Ako na yata ang merong pinakamalupit na ina sa mundo. Kung ang ibang mga bata ay pinapayagan na kumain ng candy sa almusal, sa bahay namin, hindi pwede yun. Sinisigurado ng nanay ko na kakain ako ng cereal, itlog at tinapay na inihanda niya sa agahan. Pagdating ng tanghalian, bawal pa rin akong kumain ng candy. At bawal na bawal din akong uminom ng soft drinks, di gaya ng ibang mga bata. Hanggang hapunan, parusa pa din sa pagkainan dahil kailangan kong ubusin ang mapait na gulay na niluto ni nanay. Buti na lang at hindi lang ako ang nakakaranas ng kalupitan ng nanay ko. Nariyan ang mga kapatid ko na hirap din sa estilo ni inay. Bawal kaming makipagkaibigan sa kung kani-kanino lang. Kailangan alam ni nanay kung saan kami nagpupunta at sino ang aming mga barkada. Hindi kami pwedeng lumayo ng bahay. Pag sinabi mong 1 oras ka lang mawawala, dapat ay 1 oras ka lang talaga mawawala. Dahil pag hindi ka tumupad sa ipinangako mo, kalaboso ka na naman kay nanay pag uwi mo. Nakakahiyamang aminin, pero ilang beses na ako napalo ng nanay ko dahil sa pagsuway ko sa kanya. Kaya kapag nakikita ko ang pamalo ni nanay, nanginginig na ako sa takot. Grabe talaga si nanay. Isang pagkakamali lang, palo na agad. Marahil, ngayon, naiintindihan nyo na kung gaano siya kalupit bilang isang ina. Ayaw na ayaw ni nanay ang dugyot na katawan. Kailangan naliligo kami araw-araw kahit na malamig ang panahon at nakakatamad bumangon. Kailangan din na laging malinis ang suot naming damit. Ayaw na ayaw niya na kami nanlilimahid. Ang nakakahiya pa nito, kailangan naming suotin yung mga damit na siya mismo ang nagtahi. Kailangan daw namin magtipid kaya huwag kaming gagaya sa mga kalaro namin na nasa uso lagi ang mga damit at pawang mga mamahalin. Bakit ba kasi kami nagkaroon ng ganitong klaseng ina na gusto kaming laging ipahiya? Pagsapit ng gabi, ay boses pa rin ni nanay ang nangingibabaw sa bahay. Bakit gising pa kayo? 9:00 na! Matulog na kayo! Ang mahuli kong gising, tsak na malilintikan sa akin. Mariing sabi ni nanay. Siyempre ayaw namin na makatikim ng palo. Kaya pipilitin naming matulog kahit gusto pa naming maglaro. Kinabukasan,
Pagsikat ng araw, boses agad ni nanay ang umaalingaw-ngaw. Alas 8 na, gumising na kayo, malilate na kayo sa school. Sigaw ni nanay. Swerte ng mga kaibigan ko. Wala silang nanay na gaya ng nanay ko. Sila, pwedeng matulog kung hanggang kailan nila gusto. Pwede silang magsakit-sakitan kung ayaw nilang pumasok sa school. Yung nanay namin, hindi namin kayang pormahan dahil alam na alam niya kung nagsasabi kami ng totoo o nagsasakit-sakitan lang. Napakalupit talaga ng aming ina. Sa takot namin kay nanay, lahat kami ay subsob sa pag-aaral. Bawal kaming makakuha ng mababang marka. Yung mga kaklase ko, kahit puro pula ang mark kanila sa card, okay lang sa kanila. Pero sa bahay namin, hindi yan uubra. Akala nga namin kapag walang pasok, makakapag-relax na kami. Pero hindi pala. Pilit kaming pinagtatrabaho ng aming malupit na ina. Kami ang pinaguhugas niya ng plato, pinaglilinis ng bahay at pinagluluto. Ini-inspection pa niya isa-isa ang mga kwarto namin kung naayos ba talaga ng sang-ayon sa gusto niya. Wala talaga kaming ligtas kay nanay. Iniisip ko tuloy na siguro, bago siya matulog sa gabi, taimtim niyang pinag-iisipan kung paano kami pahihirapan sa kinabukasan. Ito naman. Nang mag-teenager ako, ay lalong naging malupit si nanay. Bawal na bawal akong ligawan sa kalsada. Lahat ng gustong manligaw sa akin, kailangan tumuntong sa bahay at humarap sa kanya. Karamihan sa kanila ay sumuko na, kaya nung high school, ako ay hindi man lang nagka-jowa. Dahil sa patnubay ng aming malupit na nanay, ay nakapagtapos kaming lahat ng pag-aaral. Wala ni isa man sa amin ang nakaranas na maaresto ng pulis, mabugbog o makipaghiwalay sa asawa. Pinilit kaming palakihin ni nanay na may takot sa Diyos at pagpapahalaga sa edukasyon. Dahil sa pagiging mahigpit niya, ay wala sa aming mga magkakapatid ang napariwara. Ngayon ay may 3 na akong anak at sinisigurado kong nararanasan nila ngayon ang mga nararanasan ko noon sa aking malupit na ina. Hinding-hindi ako magsisisi at tiyak na ipagmamalaki ko pa kung isang araw ay sasabihin nila na naging malupit din akong ina. Dahil ang totoo ay napakapalad ko sa pagkakaroon ko ng pinakamalupit na nanay sa mundo. Oh, ha? Ang ganda ng pagkakakwento mo, Burnay. Ang galing-galing naman ng mahiwagang Burnay natin. Kakatuwa. Alam niyo mga kaibigan, minsan nagagalit tayo sa mga nanay natin, naiinis tayo sa kanila kasi pag sinasabihan nila tayo ng mga bagay na against our will. Diba? Sasabihin natin, they're so KJ. Ano ba ma, di nyo ko naiintindihan? Hindi nyo ko naiintindihan. This is called generation gap. Totoo Matanda yan. ka na kasi. Yan, di ba? Mangangatwiran. Mangangatwiran ka pa ng ganyan. Matanda ka na kasi. Grabe nang pag ako, sinabihan ako ng ganyan. O bakit? Susupal pa lang kita ng Totoo basahang naman. may lason sa bunganga. Ay, naku, partner, kung hindi ko mo paaagahan at hindi mo paaagapan, kung hindi ka pa nag-aasawa, ngayon pa lang, partner, sasabihin ko sa'yo, sasabihin sa'yo, talaga niya sa'yo yan. Matanda ka na kasi, tatay, hindi mo na ako naiintindihan. At masasaktan ka kasi, totoo, the truth hurts. Di ba? Pero totoo yan, minsan sumasagot tayo, di ba? Nangangatwiran tayo sa mga sinasabi ng mga nanay at tatay natin. Pero kapag lumaki na pala tayo, saka natin maintindihan, oo nga no, lahat ng sinabi niya, lahat yan may point, lahat yan valid. Correct. Appreciate our parents, mga kaibigan. Lahat po yan para sa kapakanan natin. Tama. Mabuhay yung mga nanay. Hindi po sila malupit. Gusto lang niya na maisaayos yung buhay mo. Totoo. Kung ginigising ka ng maaga kasi kailangan mong tumulong, lang nga naman hindi ka gisingin. Totoo. O huwag ka na magising. Total naman gusto mong pakabatugan forever. Ituloy-tuloy mo na. Hindi sila malupit. They just want you to grow up to be Diba? God-fearing. Correct ka. A disciplined person. Corrected by and educated. Tama. Yan. Mabuhay yung mga malulupit na nanay sa mundo. Yan, Saludo mahal po kami. kayo ng mga anak Correct. ninyo. At saludo kami sa inyo. Nice.
Maagang entry ito Oo, for next year. For next year, pwede. Pwede. Salamat, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you very much, Mahiwagang Burnay. Mga kabisyo, maraming salamat dahil nakatuto kayo sa amin ngayong araw na ito. Thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!